Kalipunan sa isang bansang kagaya ng Pilipinas na mabuhay ang nakakaya. Drug-free Philippines. Sa ating sama-samang sagutin. Ito ang Philippine Anti-Illegal Drug Strategy. Hello everyone! Today we were going to tackle about drugs. Yes! So ngayon guys, may question ako. Kapag sinabing drugs naman, ano yung unang pumapasok sa isipan ninyo? Okay, sino gusto sumagot? Ayun, so drugs, about drugs yung pag-uusapan natin ngayon dito, no? So, kapag narinig natin yung words na drugs, pumapasok agad sa isip natin, syempre, ito yung drugs na, masamang bisyo, syempre, nakaka-apekto sa health ng tao, lalong-lalo na syempre sa mga kabataan ngayon na nalululong sa bisyong yun, and somehow hindi nila madaling tanggalin yun bilang bisyo na nila. So yun, malaki yung sana na idudulot nito sa buhay nila. Ayan. So, sino? May nalagdag pa? Sa akin naman, para sa akin ang bisyo ay nakakasira siya ng parang focus ko. Kasi pag yung ibang tao pag na-attract sila, parang wala sila sa sarili nila. Hindi nila alam yung ginagawa. Yes. Tama. Para sa akin naman, yung drugs depende kasi sa tao kung paano nila dadalhin. Kung paano sila gumamit, di ba? Alam mo yun? Yes. Yes. Sa gamot, sa Yung iba kasi ginagamit nila sa gamot, tapos yung iba, ginagamit nila pampakunti. Diba, tol? May magandaan. Gusto ko nung ulit. Hindi pagpus na nga kasi. So wala na sa sagot? Wala na. So ngayon guys, may 5 question ako tungkol sa drugs. Kung ano yung mga naidudulot nito sa buhay ng tao, kung paano ito nakaka-apekto sa buhay ng tao. So first question, ano ang central na mensahe ng pelikula at anong isyong panlipunan ang pinapakita nito? Sino gusto ko? Sumagot. pinakita dun sa sa pelikula is yung meron dun couple silang dalawa, tapos yung babae nakipaghiwalay dun sa lalaki. Then pagkatapos nung maghiwalay silang dalawa is yung lalaki parang naghahanap siya ng coping mechanism niya. Tapos inaya siya ng mga barkada niya na gumamit ng mga pinagbabawal na gamot. Tapos then yun, natuloy-tuloy na yan hanggang sa ma-addict siya. Yeah. So, sino pa guys? Gusto sumagot? Then, Wala na. So next question na tayo. yes, next question. Next question. Paano may papaliwanag ang mga sitwasyon sa pelikula gamit ang konsepto ng lipunan, kultura at pag-uugali ng tao? Paano nga ba ito nakaka-apekto sa pag-uugali ng tao, sa lipunan o kultura? Okay. Sino gusto sumagot? Sige ako na lang sasagot. Sa pag-uugali naman ng tao, syempre kapag once na gumamit ka ng droga, di ba, nakaka-apekto to sa pag-iisip natin. Like, nawawala tayo sa sarili natin, tapos kung ano-ano na lang nagagawa natin, naiisip natin, yung ibang tao pa nga dyan, nag-iisip pang gumawa ng mga kung ano-ano, like, pagsusuicide, ganon. Tapos sa naman, sa ng buhay, talagang nakaka-apekto ito kasi syempre yung responsibilidad mo bilang isang tao na papabayaan mo dahil gumagamit ka na ng drugs. So, ayun. Ayun lang. Yeah. So, other hands? Wala na. Okay, wala na. So, proceed tayo sa next question. Number 3, anong mga pagpapahalaga, paniniwala o moral na pananaw ang ipinapakita sa pelikula? Ano daw yung mga moral na nakita niyo dun sa movie, sa palabas na yon? Ako yung nakita ko doon is yung pagbabago niya. Kumbaga nilayon niya yung mga kaibigan niya na gumagamit. Tapos mas pinili niyang tigilan yung paggamit ng illegal na gamot. Para yun din, para mas guminhawa yung buhay niya. Para makalimutan din niya yung mga problema na nangyari sa kanya. Yeah. And ako naman, yun nga, sa pagbabago, paglayo sa barkada, yung makikita mo talaga yung isang tao na, redirection niya yung buhay niya, yung landas na tinatahak niya. Kasi, once na nag-stay siya dun sa ambisyong yun, mahirap siyang makalabas, ganyan. Mahirap niyang mahanap yung right direction para sa kanya
ayun, nainam nga na ano, nagde-decision tayo ng tama, and yun nga, pinili niyang ano, umiwas, ayun, tapos piliin niya yung sarili niya, at the same time, ayusin niya yun, kasi ano, it's never too late, hindi pa huli ang lahat para baguhin yung sarili niya, Yes. hindi pa huli yung Totoo. yung mga ano, yung tayo hindi pa huli ang lahat para ano, magbago. Yes. Ayan. So instead na magpatuloy siya sa masamang yon, mas piliin na lang natin iwasan isa naman tuluyang maapektuhan yung buhay natin at masira. Yeah! It's a 10 for me, guys. Agree ako dun sa sinabi ni Julie, guys, kasi hindi lang naman ikaw yung maapektuhan, syempre yung nasa surroundings mo rin. Syempre maging motivation ka na lang din sa ibang mga kabataan, di ba, sa mga ibang tao, na iwasan yung mga hindi dapat gawin dahil negatibong epekto lang din naman ang patutunguhan ng drugs. Yes. So, next question, guys. Paano ito nauugnay sa iyong personal na karanasan, decision, o pag-unlad bilang isang individual? So, guys, sino gustong sumagot? Sige. Nakaka-apekto siya sa isang individual dahil yung paggamit mo ng illegal na gamot is hindi mo na alam kung ano yung nagagawa mo sa paligid mo kasi ano ka na eh, high ka na, hindi mo na alam kung ano nangyari sa paligid mo. Hindi mo alam kung nakakasakit ka na or nakakapinsala ka na sa ibang tao. Yun lang. Para sa akin naman, ano, nakaka-apekto to sa, ano, kasi dun sa may mga nakikita ko dun sa, yung mga ibang addict kasi, ano, binibenta nila yung mga gamit ko sa bahay, yun, parang may, ano, parang may panggamit ko siya. Sino pa gustong sumagot? Yes, number 5. Para sa akin naman, guys, naiugnay ko to sa sarili at saka sa desisyon natin, syempre. Sa mga ganitong issue, mas mas napapahalaga natin yung decision natin na maging maingat sa mga gagawin nating desisyon, maging responsableng tao, gano'n. So, wala nang gusto sumagot, guys. Next question. So, proceed tayo sa next question. Ano ang iyong mga pangunahing natutunan at paano ito mahalaga sa iyong buhay at sa lipunan ngayon? Siyempre sa pagiging mapili talaga sa decision. Tapos, yun nga, think twice before you do something. Tama. Hindi lang sa drugs, pero sa lahat ng aspects sa buhay. Kailangan mo talaga maging maingat, maging ayusin yung decision. Tsaka dagdag ko lang din, kung kaya mo naman Iwasan. iwasan, may iwasan mo eh. Yeah. Pero yung iba kasi kaya hindi nila maiwasan, na-addict na talaga sila, hindi na nila kaya. Kumbaga mas gusto nila balik-balikan yung gano'n, yung paggamit ng illegal na gamot. Para sa akin naman, siguro, ano, piliin mo din yung magiging kaibigan mo. Yes, Oo, number tama. one. Mga taong Tama. yung Very good ka sa akin. dapat yung ano, makakatulong sa may mga problema mo, hindi yung taong mga kaibigan mo na tuturuan ka mag-visyo. Ganun. And dagdag ko lang din, guys, na hindi lang droga ang solusyon sa mga problema mo. Maraming paraan para masolusyonan yung problema mo, hindi lang sa mga negatibong magiging epekto lang sa sa buhay mo. Yes. Maraming effect na negatibong magiging epekto niya. Kasi once na, ayun nga, para sa akin, aside nga from Ryan, napakaganda lang sinabi niya na piliin yung magiging circle of friends na yun yung pakikisamahan mo kasi may mga kaibigan na i-influensyan ka sa masama, may mga kaibigan din naman na tutulungan kang iangat at kung may nakikita silang masamang ginagawa mo, ayun, ini-encourage ka nila na baguhin yon. At the same time, ikaw, na mamotivate ka sa mga kaibigan na pinakikisamahan mo kasi, nakakatulong sila sa'yo. Ganun. Para sa akin naman, ang ganda sa Ibaw, ay visa. Na ayusin mo yung desisyon mo sa buhay. Kasi kung napapaligiran ka man ng mga kaibigan mo na nagda-drugs, nasa iyo naman yung desisyon kung sasamahan mo sila o ano. Yeah. Kasi okay lang naman makipagkaibigan, pero yung desisyon mo sa buhay ay mahirap. So, ito naman, guys.
para sa mga taong nandyan sa sitwasyon na gumagamit ng illegal na droga, ano yung magiging payo nyo para sa kanila or sa mga magiging ano pa nating mga kabataan para maging awareness na din sa kanila? Ano yung magiging payo nila? Siyempre, stop na agad. Hindi man madali, pero isipin mo na lang yung mga tao na nagmamahal sa'yo, yung mga relation mo, yung buhay mo. Ayun na lang yung isipin mo kasi kapag nagdadrugs ka, wala ka namang magagawa nila tama. Puro lang naman yung problema, permission lang sa mga nasa paligid. Kaya yun. Dagdag ko lang din, sa mga gumagamit, pwede mo naman din silang ilapit sa mga katulad ng mga rehab center para matulungan din sila makatigil din sa ano, tsaka at the same time magamot din sila. Tama. Dagdag ko lang din guys na huwag niyong isipin na ayun lang yung solusyon para sa problema niyo. Lumapit din kayo sa mga taong alam niyo matutulungan kayo. Tama. Ay yung masasabihan niyo ganun. Yes. Sino pa gusto niyo? Ayun, dagdag ko lang din, no, aside sa, lumapit sa mga taong nakapaligid sa iyo, yung mga taong alam mong makakatulong sa iyo, syempre, ang unang-una mong lalagyan ng dalawang wala ka ng malapitan. Syempre si God. Kasi siya lang naman yung may kakayahang, baguhin lahat. Yes. Siya lang naman yung may kakayahan na Pag ginawa niyo. pag ginawa yung pakiramdam mo once na hindi ka komportable sa mga taong nakapaligid sa'yo, pwede mo kausapin si Lord kasi si Lord, hindi natutulog eh. Nandyan lang siya nakikinig. At the same time, kung ginagawa mo kung ano yung tama, bibigay naman ni Lord yung mga hiling mo. And yun nga, hindi sagot or hindi solusyon ng droga para makalimutan yung mga problema or hinanakit na meron ka. Instead na gumamit ka ng droga, iwasan mo na lang yun at yun nga, lumapit ka lang kay Lord kasi siya yung may kapangyarihang umintindi at the same time siya yung malalapitan mo, mawala man lahat sa'yo, ganyan. Siya nandiyan lang siya and yun. Basta hindi ka nag-iisa. And tandaan nyo lang guys na hindi pa huli yung lahat para magbago at mahalaga ang bawat desisyon na gagawin nyo at may mas magandang kinabukasan pa na naghihintay para sa inyo. Yes. Guys, yung drugs, hindi yan sagot sa problema. Yeah. Tutulungan pa kayo niyang lumala. Yeah. Tama. Dagdag ko lang, yung para sa mga kabataan na gustong pasukin yung ganyan larangan. Tumingin na lang kayo sa mga yung mga nagbibisyo na ganyan. Kung ano yung mga Nagiging resulta kapag pinagay niyo pa yun. Tama. So ayun guys, dito na nagtatapos ang aming podcast. So, ayun Bye-bye. sana nagustuhan niyo yung topic at ang mga nakatulong yung mga advice namin para sa mga future na dyan, kabataan. Yes. Bataan dyan, Kung makapanood niyo naman tong podcast namin, Kaya mag-drugs, hindi sayangin yung talent Yes, mo, maraming opportunity na nandyan para sa inyo. Maraming problema na Huwag ka mag-drugs. Yes! Anong solusyon na ng problema, guys? God is good all the time God is Good! There's always a choice. Yes. Hindi mo pwedeng sabihin na wala kang choice. Yes. Diba? Choice mo May kung choice gagawin mo. palagi. Pinili mo yun kasi ayun yung Tama. Ginusto mo yung bagay na yun. Ginusto mo yun, di ba? Sinabanan niyo. Hindi walang choice. Yes! There's always a choice. Ladies' choice. by the way, iba yung ladies' choice. Guys, bye-bye na! Salamat. So ngayon, meron kami mga 5 question dito guys. So, I would like to let anyone to read the question and give their own opinion about it. Yes. So number 1, ano ang pangunahing mensahe ng pelikula at anong isyung panlipunan ang ipinapakita nito? Ang pangunahing mensahe ng pelikula ay ang pagiging komplikado ng desisyon tungkol sa abortion. Ipinapakita nito na hindi ito simpleng pagpili lamang, kundi naapektuhan ng iba't ibang salot tulad ng kahirapan,
kakulangan sa edukasyon, paniniwala sa relihiyon at limitadong akses sa serbisyong pangkalusugan. Ipinapakita rin na ang abortion bilang isang isyong katipunan na may kaugnayan sa karapatan ng kababaihan, kalusugan at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Yan. So, tama yun, no? So, let's proceed sa question number 2. Paano na yung paliwanag ang mga sitwasyon? Sa pelikula, gamit ang mga konsepto ng lipunan, kultura, pag-ugal ng tao. May papaliwanag ang mga sitwasyon ng pelikula sa pamamagitan ng mga paniniwala at kaugalian sa lipunan na humubog sa pananaw ng mga tao tungkol sa abortion. Sa maraming kultura, lalo na sa konservatibong lipunan, tuturing itong malitan sa influences ng relihiyon. Ang pag-uugali ng mga tauhan ay nagpapakita ng takot, pressure mula sa pamilya at pag-husga ng lipunan. Makikita rin ang epekto ng social certification kung saan ang mga mahihirap ay mas limitado ang pagpipilian at akses sa ligtas na serbisyo. Yes. 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 What values, beliefs, or moral perspective are shown in the film? The film shows conflicting values and beliefs. Some characters believe abortion is morally wrong based on religious teaching and the value of life. Others emphasize a woman's right to choose and prioritize her health, future, and personal circumstances. The film presents both pro-life and pro-choice perspective, showing her moral decision can vary depending on personal experiences, upbringing and societal influence. Yes. Tama. So, ngayon naman, let's proceed sa number 4 question. So, ako itatagalan ko na lang siya. So, paano nga ba nauugna yung pelikula sa iyong personal na karanasan? Mga desisyon o pag-unlad bilang isang individual. So, for me, no, as a student or as a girl, as a woman, it helped us upang maunawaan yung mga iba't ibang sitwasyon or karanasan at upang in order for those mga nakakaranas na tawag nito, makapagbigay sila ng empathy sa mga nakakaranas o dumaraan sa mga ganong sitwasyon. So, I do really believe din na maaari rin itong hubugin yung sarili nating pananaw, yung mga pananaw at magtuturo ng pagiging bukas sa isip natin. Siyempre, abortion yung pinag-uusapan, so kailangan talaga mahubog tayo doon. At the same time, magkaroon tayo ng maraming kaalaman, sapat na edukasyon upang sa ganun is maiwasan natin yung mga ganong issue. So, nagpapaalala rin ito sa atin na ang kahalagaan ng pagiging responsible sa mga desisyon, lalo na sa usaping abortion, at lalong-lalo na syempre sa kalusugan ng isang tao, lalong-lalo na syempre sa isang babae kasi nakasalalay yung buhay mo, yung health mo, kaya mas mainam na magkaroon tayo ng magandang desisyon na pinag-iisipan natin yung lahat. Tama ka, partner! Yes. Number 5 naman, ang iyong mga mahalagang natutunan at paano ito nauugnay sa iyong buhay at sa lipunan ngayon. Isa sa mga mahalagang natutunan na yung abortion ay hindi simpleng issue. Ito ay may kasamang emosyonal, moral at panlipunang aspeto. Mahalaga ito sa kasalukuyan dahil patuloy itong pinagkakalunan sa iba't ibang bansa at nakaka-apekto sa batas, kalusugan at karapatan ng kababaihan. Pinapakita ng pelikula ang kahalagahan ng tamang edukasyon, suporta at pag-unawa upang mabawasan ang stigma at patulungan ang mga taong nahaharap sa ganitong sitwasyon. Yes! May tama ka. So, ayun na. May tanong yan, guys. May tanong pa ako. Ano yung mga ma-advise nyo sa mga taong nakakaranas ng ganyang sitwasyon ngayon? Like abortion ba, partner? Yes, partner. Go! Give your advice. Ano yung magiging advice? Ikaw! Okay, ako muna. Ikaw muna, partner! So, ako, personally, bilang isang babae, ang may papayo ko lang sa mga ganyang nakakaranas ng mga ganyang issue, sitwasyon, ang may papayo ko lang sa inyo is,
hindi solusyon yung abortion kasi yung bata walang kasalanan. Yes. Kung sakali man na yung pagbubuntis, ganyan is aksidente or parang hindi sinasadya o isang pagkakamali, like na-rape ka, ganyan. So, tawag nito. Choice mo pa rin yun kung ipapalaglag mo yung bata or ipagpapatuloy mo siyang buhayin. Kasi, ayun nga, choice mo yun. At palaging may choice, hindi pwedeng wala. Kasi, ikaw bilang tao, ikaw yung magde-decision din eh. So, para sa akin, may papayo ko, ipagpatuloy siguro kung kunwari, medyo malaki na, tapos ngayon mo lang na nalaman. So, mas maiging ipagpatuloy yung pagbuntis kasi wala namang kasalanan yung bata in the first place. At saka, deserve ng bata na mabigyan ng buhay at deserve niyang, masilayan yung mundo. Yes. And ako naman, bilang isang babae is, as my personal advice is, hindi solusyon yung abortion para Di daw kayo papasok kayo ng peli. Binagagalit siya ng peli ko. Oo, tingnan mo. Sabi niya, kasi sabi ko yung cellphone na sa inyo. Bakit sila? So, yung mga bangko ko, sabi ko, ang clear kayo. Yung ginagawa, video ko sa photo. Yung papasok yung peli. Ba't kasi sabi ko sa kayo? gusto ko papasok. Mapasok ka. Hindi sa akin yung sumunod natin. So wala nang notebook. Ano yung grade ko sa'yo? Ayan, sabi sa akin. Ginagawa kami. Dali na sabihin natin yung grade namin sa Scarby. Naggagawa kami passport. Magagawa. Turo, paano muna tayo dito, uy? Hi everyone, the topic we were talking about abortion. So, I have 5 questions here na kailangan namin sagutin. Kasi nakarelate ito sa mga ginawa ng humanista sa DocuFest. So, ito yung napili namin topic about abortion. Number 1 question. What is the central message of the film and what social issues does it present? Ang pangunahing mensahe ng pelikula ang bigat ng desisyon tungkol sa abortion at kung paano ito nakaka-apekto sa buhay ng isang babae. Ipinapakita nito ang social issue ng unplanned pregnancy, kahirapan, stigma ng lipunan at kakulangan sumuporta mula sa pamilya o partner. How can the situation in the film be explained using concept about society, culture, and human behavior? May papaliwanag ito sa pamamagitan ng impluwensya ng kultura at paniniwala ng lipunan. Halimbawa, sa maraming lugar, ang abortion kaya nahihirapan ng mga babae humingi ng tulong. Nakaka-apekto rin ang pressure ng pamilya, reliyon, expectation ng society sa behavior ng desisyon ng isang tao. Number 3. What values, beliefs, or moral perspective are shown in the film? Ipinapakita ang iba't ibang pananaw ng mga naniniwala na mali ang abortion dahil sa mali at religious beliefs. Habang iba naman ay makikita ito bilang personal na karapatan ng babae. Lumilitaw din ang values tulad ng responsibility, empathy, at pag-unawa sa sitwasyon ng iba. Number 4. How does the film relate to your personal experiences, choices, or development as an individual? Bilang estudyante, nakaka-relate ako sa pressure at takot sa paggawa ng mahihirap na desisyon. Natutunan ko rin mahalagang mag-isip ng mabuti, humingi ng payo, at maging responsable sa mga choices sa buhay at sa mga tatahaking landas sa buhay. For the number 5 question, what are your key insights and how is the film relevant to your life and society today? Ang pinaka natutunan ko ay hindi madaling husgahan ang sitwasyon ng ibang tao. Mahalaga ang edukasyon, support system at open na pag-uusap tungkol sa ganitong issue. Relevant pa rin ito ngayon dahil maraming kabataan ang nahaharap sa ganitong problema at sitwasyon. At kailangan nila ng gabay ng hindi panghusga, kundi tulong ito para makagawa sila ng mabuti patungo sa kanilang buhay at mas mapagaan ang kanilang pamumuhay. Good evening guys. So ang bibigyan ko ng reaction ay ang abortions ng 11 years. Ang tanong, what is the central message of the film and what social issues does it present?
Ang pangunahing mensahe ko rito tungkol sa pelikula ay isang hirap na pagdesisyon pagdating sa abortion at kung paano ito naapektuhan ng sitwasyon ng isang babae. Ipinapakita rin dito ang mga isyong panlipunan tulad ng kahirapan, kakulangan sa edukasyon at paghuhusga ng ibang tao at ng mga babae. Pangalawang tanong, how can the situation in the film be explained using concept of society, culture, and human behavior? May papaliwanag ko ang mga ito, pangyayari sa pelikula gamit ang konsepto ng lipunan at kultura dahil makikita kung paano naapektuhan ang desisyon ng isang babae at isang tao base sa paniniwala ng pamilya, relihiyon at komunidad. Tanong, what values, belief, or moral perspective are shown in the film? Ipinapakita rin kung paano nagkaroon ng presyo ng isang babae dahil sa expectation ng ibang tao sa kanya. Ang mga pagpapahalaga ng salita sa pelikula ay respeto ng bawat isa, pagmamahal ng pamilya at pagiging responsable sa mga babae sa mga piniling gawin nila. Makikita rin dito ang conflict sa pamagitan ng tama at mali depende sa paniniwala ng mga babae at ng mga bawat tao. Pang-apat na tanong, how does the film relate to your personal experiences, choices, or development as an individual? Naiuugnay ko ang pelikula sa sarili kong karanasan bilang estudyante dahil natututo ako na hindi dapat basta-basta humusga sa sitwasyon ng isang babae at ng ibang tao. Hindi man ako direkto nakaranas nito, naintindihan ko na may kanya-kanyang pinagdadaan ng bawat isa at ng mga babae. At ang panguling tanong, ito ay pinagbukod-bukod ko na at pinagsama-sama ko na. What are your insights of this film relevant to your society today? Sa kabuuan, ang natutunan ko sa pelikula ay mahalagang maging maunawain, responsable at mag-isip ng mabuti bago gumawa ng desisyon. Mahalaga ito sa lipunan ngayon dahil marami parang issue na nangangailangan ng tamang pag-unawa at respeto ng iba't ibang pananaw. Dahil dito nakakuha tayo ng magandang reality sa buhay at ng mga babae pag hindi pinapalaglag ng mga anak kung inaalagaan nila ito ng maayos. Kasi ito ay bigay ng Diyos. So dapat alagaan natin ito ng mabuti at huwag ipalaglag ang mga bata sa sinapupunan dahil may balik ito. Kasi aalagaan tayo nito pag lumaki sila hanggang sa tumanda tayo.